Hi, it's Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa ating SSS, dito sa bagong update ni SSS. Kapag nag-login kasi tayo dito sa ating account sa my.sss, nire-required niya na mag-enter tayo ng OTP dito sa ating pag-login. Kaya lang naging problema ng iba, hindi na-active yung mobile number na naka-register dito sa ating SSS. Kaya hindi na natin matanggap yung OTP na isi-send ni SSS dun sa mobile number. Kasi dati guys, ang ginagamit sa pag-verify ng ating SSS via email or Gmail. Pero ngayon may update si SSS na yung gagamitin na natin dito yung mobile number. So dun na isi-send ni SSS yung OTP. Kaya yung iba, ang naging problema nila dito sa pag-login sa SSS ay yung OTP. Lalo na dun sa mga hindi na-active yung mobile number. Kaya guys, meron akong ituturo sa inyo para kahit hindi na-active yung ating mobile number na naka-register dito sa ating SSS, ay makapag-login pa rin tayo dito sa ating account sa my.sss. Una guys, punta tayo sa ating browser. Then i-type natin member.sss.gov.ph. Then enter. Ito yung official website ni SSS. Dito natin i-enter yung user ID saka yung password natin. So make sure guys na alam mo pa rin yung user ID saka yung password mo dito sa my.sss. Then sign in. And so ito yung lumalabas kasi guys, one-time PIN through SMS. Kung i-click naman natin itong get PIN, so kailangan natin matanggap yung OTP dun sa ating mobile number. Kaya lang naging problema kasi natin dito, yung mobile number hindi na active, kaya hindi natin matatanggap yung one-time PIN na isi-send ni SSS. So ang gawin lang natin guys, scroll down natin dito sa baba. If your contact information has changed, please visit the nearest SS branch to update your details. Or set up TOTP for added security. Keeping your information current helps ensure the safety of your transactions. Ibig sabihin guys, hindi na tayo pupunta sa branch ng SSS. Kailangan natin mag-set up ng TOTP dito sa ating SSS. So, gagawin lang natin, i-click lang natin to, yung setup TOTP. Click lang natin yan guys. And so sabi dito guys, time-based one-time password or TOTP is a computer algorithm that generates a one-time password or OTP that uses the current time as a source of uniqueness. Ibig sabihin guys, so kailangan natin mag-set up dito ng TOTP. Ang kailangan natin dito guys, one-time password authenticator. So ang ginagamit ko kasi na authenticator guys is Google Authenticator. So kailangan natin i-download yon, yung Google Authenticator. Punta lang po tayo sa Play Store. Then i-search natin Google Authenticator. So ito siya guys. Ayan, so Google Authenticator. Depende sa inyo kung ano yung install nyo na Authenticator. Pero ang ginagamit ko kasi dito guys, yung Google Authenticator. Kasi mas nagtitiwala ako dito sa Google Authenticator. So since sa akin guys, naka-install na dito, kaya nakalagay na dito open. Pero kung di pa naka-install yan, so may nakalagay dyan na install, kailangan nyo install yan guys, yung Google Authenticator. So once na na-install nyo yan, i-click nyo lang yun guys. So, ipapakonect niya yung Google account nyo dito sa Google Authenticator. Kasi yung Google account natin, yun na po yung gagamitin natin na pag-login dito sa Google Authenticator. So, importante ito guys na wag natin makalimutan itong Google Authenticator natin once na na-connect na natin dito sa ating SSS. Kasi importante kasi ito guys, kasi dito natin makikita yung TOTP or time-based one-time password. Kasi tuwing maglalagin tayo dito sa ating account, dito sa my.sss, hihingan tayo ng TOTP na manggagaling dun sa ating Google Authenticator. So, kailangan natin yan guys every time na maglalagin tayo dito sa ating account sa my.sss. Once na na-connect nyo na sa inyong Google account, para ma-connect natin itong SS natin dito sa Google Authenticator, kailangan natin enter yung user ID natin sa SSS saka yung password natin. So, ingat-ingat tayo guys, huwag tayong magkamali dito kasi meron lang daw tayong 5 attempts. Kapag lumagpas tayo doon na mali tayo, maglalock yung ating account. So, kailangan natin mag-forgot password. So, mas mahirap yun mag-forgot password kasi kailangan mo na talaga yung OTP na isi-send nila dun sa mobile number mo. So, enter natin yung ating user ID saka yung password. Then, click natin yung next. So, nandito yung instruction guys kung paano ba natin siya i-connect yung authenticator dito sa ating SSS. Mayroon tayong dalawang option para ma-connect natin yung ating authenticator dito sa ating SSS. Gawin lang natin guys, pupunta tayo dito sa ating dinownload na Google Authenticator. Then may makikita natin na plus sa bandang baba. Ito siya guys. Click lang natin yan. Then may dalawang option dito. Scan a QR code or enter a setup key.
So yung setup key, ito siya guys, yung secret key dito sa screen. Saka yung QR code, ito naman guys. So gagawin lang natin, i-click lang natin to, yung parang camera. Then i-scan lang natin to, yung nakikita natin na QR code dito sa computer. Then after natin ma-scan, may makikita na tayo dito sa ating authenticator na SSS. Saka yung user ID natin. Take note guys, yung OTP dito sa ating Google Authenticator, nagbabago yan guys. Hindi siya nag-steady sa isang OTP. Ayun guys, okay na siya. Na-connect na natin. So, try natin ulit mag-login dito sa ating SSS. Then, sign in. Ayun guys, meron nang nakalagay dito na one-time PIN. May dalawa tayong option. Time-based one-time password, saka one-time PIN through SMS. So, since yung mobile number natin guys, hindi na siya active, kaya select natin dito yung time-based one-time password. Kasi yun po yung sinet up natin dito sa Google Authenticator. Ayan, so click natin yung get PIN. Ayan, yung get PIN, makukuha natin dito guys sa Google Authenticator. Ayan, so enter natin yung 6 digit na nakikita natin dito. Then login. Ayun siya guys, nakapag-login na tayo dito sa ating account sa my.sss. So actually guys, maraming nagbago dito sa website ng SSS. Nag-iba yung itsura ng website nila. Ito na yung bagong update. So mga nakikita lang natin na tab dito, yung dashboard, member information. So sa member information, ang naka-under dito guys, member details, SSU MidPay card upgrade, my contribution, update security questions. Then pangatlo naman guys, services. So, ang nakikita natin dito sa services, disbursement account, benefits, redisbursement, auto debit arrangement, voluntary pension booster, RTC. Then dito naman sa pang-apat guys, so nandito naman yung loans. Andito yung salary loan, calamity loan, pension loan, loan penalty condonation. Sa benefits, so dito naman natin makikita yung maternity benefits, unemployment benefits, sickness benefit, disability claim, retirement claim, funeral claim, death claim, PRN or payment reference number. So same lang din yung nakikita natin dito sa payment reference number, yung contribution saka yung loans. Ayan, so dito naman sa account natin guys, nandito yung my details, change password, set up time-based one-time password, then contact us, then sign out. So yun po yung nakita natin na bago dito sa bagong update ng website ng SSS. Siguro sa mga susunod na mga videos natin, gagawa tayo ng mga tutorial about dito sa pag-change ng contact information, pag-apply ng salary loans, pag-generate ng PRN, PRN para dun sa contribution natin, then PRN para dun sa payment ng loan natin. At marami pang iba guys. So ayun siya guys, nakalagin na tayo dito sa ating account sa my.sss. Na kahit hindi natin napa-update yung ating contact information sa branch ng SSS. I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may mga bago tayong tutorial na i-upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.